Oh, kala Ustad, ano palang dahilan kung bakit siya binagsagan na ang kanyang dalawang binti ay mas manggit pa sa bumpuhon? Okay, actually nabanggit yan sa hadith, no? Mapapanalig ang hadith. Ang hadith ni yung Tabari o Tabarani. Banggit yan niya. Na kung saan sinabi, may pangyayari na si Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nangunguha siya ng yung pangsiwak mula sa puno ng arak. Ang arak ang siwak kasi, ang puno usually kinuha yung siwak sa puno na tinawag na arak. Okay, arak tree. Yun yung mga ugat na ginagawang siwak. So yun ang ginagawa ni Ibn Mas'ud. Ang katangian ng Ibn Mas'ud physically ay manipis ang kanyang binti. Manipis. No? Manipis, maliit ba? Manipis. So pag manipis, magaan talaga, no? So nung habang kumukuha siya ng para sa siwak, biglang dumating yung hangin. So parang masagi ng hangin ang kanyang balabal. So na-expose ang kanyang binti ngayon. Nakita ito ng mga tao, pinagtawanan siya. So nakita mo sila, bakit tumawa yung mga tao? Sabi niya, lima tadhakun, bakit kayo tumawa? Sabi niya, Rasulullah, kami ay tumawa doon sa binti ni Ibn Mas'ud. Manipis, maliit, magaan. Para hindi siya proportion ba? No? Maliit. Tapos yung kanyang katawan, medyo parang gano'n. Hindi siya. So pinagtawanan ng mga tao. Parang si Papay. Hindi ko alam sino si Papay. Anyway, so yun ang katangian. So, ang ginawa sa nagalit ng Prophet Sallam, kinorek niya ng Prophet Sallam. Sabi ng Prophet Sallam, tunay na sabi na, inna kadamay bin Mas'ud, inna kabadamay Abdullah, tunay na ang dalawang sakong, o sabihin natin, binti ni Ibn Mas'ud, ni Abdullah bin Mas'ud, la afqala fil mizan, mas mabigat pa sa timbangan sa araw ng paghukom ng Qiyamah min Jabal al-Uhud, kaysa sa tao na bundok ng Uhud. Sabihin, mas mabigat pa ang kanyang dalawang binti sa timbangan sa araw ng paghukom kaysa sa bigat ng bundok ng Uhud. So mga kapatid, so anong punto dito? Unang-una, kainaman ni Abdullah bin Mas'ud. Yan ang kainaman niya. Yun ang kanya, kumbaga, natatanging katangian. Personality. Na personality ni Ibn Mas'ud. Dahil sa kanyang iman, syempre, si Ibn Mas'ud, alam natin na isa sa mga mufassir. Mahalawak yung kaalaman sa Quran. You know? Pangalawa dito, sa Islam, ipinagbabawal yung bully. Okay? Yung bullying. Sabihin, sa Islam, hindi mo pwede tingnan yung katawan ng isang tao. Di ba? Ano man yung kanyang hitsura, ano man ang kanyang pinagtawanan. Bawal yan. Bagkus, pinatunayan ng Quran at sa kasunod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum. Wala min lisan. Okay? Asa an yakuna khairan minhum. Sabi niya, okay man ng palataya, wag kayong mangutya sa kaum at maging ka sa kababaihan, wag sila mangutya sa kanilang kapwa-kababaihan dahil baka ang kanilang kinutya, kanilang pinagtanawan na higit na mas mainam kaysa kanila. Diba? Higit na mas mainam. So yun, yung pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo pat yung pagtawa na may pangutya. So yun yung hadith. Ha? Yun ang hadith na bawal ang tinatawag na Dom, di ba? So sa Islam ay ipinagbawal sa atin yung hindi lang ipinagbawal sa Islam yung physical abuse, no? Maging sa emotional, kumbaga. kaya pala, yun bawal din yung mga joke na walang no? Kasi kaya diba, joke na Ibawal talaga yun. Walanda. Kasi panglalait yun eh. Panglalait din yung kahit sabihin mo na nakakatawa lang yan. Pero ganun pa rin, ini-expose mo yung kahiyan ng subject isang mo yung tatawag namin. So yan sa atin, sa Islam, bawal, pinagbabawal. May hangganan yun, tinatawag na pagtawa natin. May hangganan yung sabihin natin anong mga bagay-bagay. Diba? Kasi hindi natin alam na yung pinagtawa na natin, mas mainam pa kaysa sa atin. At ang yan, salam, na Allah la yanduru ila jisamikum wala ila suwarikum, walakin la yanduru fi qulubikum wa amalikum. Kaya tunay na hindi titignan ng Allah ang physical na itsura ng tao at yung mga niya, hindi niya tinitingnan. Kung yung kanyang ilong ay pango, kung yung kanyang balat ay itim, ano naman, yung legs niya ay sabihin natin ay di ba? Hindi sakang, o sabihin natin yung legs ay hindi pantay, di ba? Bago sa tinitingnan ng Allah ay ang puso ng tao at ang kanyang gawain. So kaya ganyan nakahihigit si Ibn Mas'ud kaysa sa iba. Di ba? Mga kapatid sa Kaya naman,
walang duda, huwag natin pagtawanan kung ang kapatid na ilong ng ating kapatid ay ano. Be proud nga, pango. di ba? Be proud. Sinulit-ulit talaga yung ilong. Di Be ba? proud. So yun mga kapatid, hindi yan mahalaga, di ba? Ang mahalaga sa atin, yung ating Nasa gawain puso. mabuti at kung ano ang laman ng ating puso. Mga kapatid. So what meron tayong natutunan kahit paano sa Dahil sa ito, baka mag-viral lang ako kaya.